quick ride Pasig to Pangasinan. Inabot kami ng 10.5 oras sa biyahe kasama na stopover na 3 hours hahaha. Bakit nga ba ako umuuwi ng probinsya kada taon? You tell me, bakit nga ba? Simple lang. Sariwang hangin, tahimik at payapang pamumuhay, simpleng buhay at malayo sa mga kupal na tao hahaha. Around 4 PM ang unang stopover namin. Almost 2.5 hour na kaming bumibiyahe. Alas 5:30 na ng hapon nasa kahabaan na kami ng Tarlac, naghahanap na kami ng pwedeng makainan at medyo gutom na ang bossing. Alas 6:30 na ng gabi nung nakahanap na kami ng makakainan, kain po tayo. Tapos kumain tumuloy na kami sa biyahe. Sa hindi kalayuan ng kinainan namin nasa Santa Ignacia na kami. Sakto alas 7:30 ng gabi nasa Arco na kami ng Pangasinan. 7:39 PM nagpagas ulit ako sa Petron habang medyo mura pa ang gasolina. Sakto 9:10 PM nasa Sual, Pangasinan na kami. Entaadaan nasa Alaminos, Pangasinan na kami. Dumaan muna kami sa Lookout Ward. Picture at syempre pahinga na din ang bahagya at konting minuto na lang nasa bahay na ng kapatid ko. Pagtapos naming mag-picture sa Lookout, tumuloy na kami sa biyahe. Touchdown 11:20 PM nasa bahay na kami ng kuya ko. Unang araw ang destinasyon namin ay Patar Beach. Pagkagising nag-ikot-ikot muna sa bahay ng kuya ko at tinatanong kung bakit mas pogi ako sa kanya hahaha. Pagtapos noon, nagluto muna ako ng babaunin namin sa dagat, itlog at hotdog lang sapat na. Bago kami pumunta, dumaan muna kami sa Cape Beach Road, Bolinao, Pangasinan. At this moment nagbayad na din kami ng environmental fee. 40 pesos lang naman yun, good for 4 days na at magagamit mo na din ito sa mga touring spot sa buong Bolinao na kagaya namin medyo gala. Galing kumuha ng picture ng partner ko. Kuha ko. Versus. Kuha niya. O di ba ang lupit hahaha? At nung medyo napagod na ay nagpahinga kami sa gilid ng dagat habang pinagmamasdan ang hampas ng mga alon ng dagat. At pagdating naman nung hapon tumawid naman kami papuntang Santiago Island sa Bolinao, Pangasinan at dun muna kami tutuloy sa bahay ng kapatid ko. Mabuti at naabutan namin ang huling biyahe ng barge para hindi gaanong nakakatakot tumawid papunta sa kanila. Pangalawang araw sinulit ang probinsyang buhay, tamang pasyal sa pwedeng pasyalan at nag-swimming na din kami sa isla. Ito ang kunting kuha ng litrato sa El Pescador Beach at Pisilayan Beach. Ito ang konting kuha namin sa El Pescador Beach, halika at ating panoorin. Sa gilid ng El Pescador Beach may mga pwede pahingahaan. At meron ding parang auditorium na giant clam. Pagtapos namin mag-ikot-ikot sa El Pescador Beach, bumalik na ulit kami sa isla ng Santiago Island.
Ito ang medyo kinakatakot ko pag sumasakay kami ng malaking bangka kasama ng aking motor. Pagkatawid namin sa isla, pinagmaneho ko si Bossing. Para naman pumunta sa susunod na destination papuntang Pisalayan Beach. Minsan pinagmamaneho ko si Bossing kapag medyo maluwag ang kalsada at wala gaanong sasakyan kasi medyo takot pa siyang magmaneho lalo pag may nakakasalubong. Pagdating namin sa Pisalayan Beach, nagpicture-picture ng konti at tamang kwentuhan ng buhay ng ibang pamilya, ha 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 ha. At huling araw sa pamamasyal sa probinsya, dumaan muna kami sa dati naming bahay. Ito ang iniwan hagupit ng bagyo dati. Balang araw maipapaayos ko din ang muntan naming bahay dito sa probinsya, upang hindi ito masayang. At pagtapos umikot sa barangay ng dati kong tinirhan nung bata ako, dumiretso kami sa Bolinao Falls 1 at mag-enjoy bago kami bumalik sa Kamaynilaan. Bago ka makapasok sa falls, may 30 pesos na entrance fee at kailangan mo din magrenta ng life vest para sa seguridad ng iyong buhay lalo kapag tanga ka. Pagdating namin sa baba, required pala magrenta ng vest kaya nagrenta na din ako para hindi ako malunod sa kapugian. Malinaw, masarap at malamig ang tubig ng Bolinao Falls. At kapag malakas ang loob mo, meron silang talunan dito. Pag tumalon ka dapat una ulo. At dito matatapos ang aming munting biyahe. Maraming salamat Bolinao, Pangasinan, sa susunod ulit nating pagkikita. Paalam.